Civilly married na silang dalawa, kaya antay lang tayo, mga Kim Pao fans, maraming magpapakasal na artista, yes. Sana'y magpakasal na kayo para kontrahin yung mga hula ni Baldwin na para mas wala nang maniniwala sa hula niya. Kasi yung humula na isa sa Kim Pao ay mapapangasawa nila ay non-showbiz personality. Yung predictions ni RB ay malaman lahat ng fake. Siya ay malalaman ng lahat ng na siya'y fortune teller. May third eye ba si Rudy Baldwin? Kaya not in favor with this fortune teller. God is the only one who knows what lies ahead of us. No one will displease the will of God. God bless Kim Pao. Alam niyo, wala namang masama sana sa mga naghula na yan. Pero para hulaan mo yung di naman nagpapahula sa'yo, tapos i-broadcast mo pa sa publiko, tapos ang pangit pa, parang pananadya na. Aywan ko, kailangan pa ba talaga na i-broadcast sa i-broadcast sa social media, sa worldwide? Grabe, di ba? Kung saan siya na kaya nakarating yung hula na yan kay Kimi, kasi naalarma ang mga Kim Pao fans all over the world. So, ayan tuloy. Hanggang ngayon, mainit ang pinag-uusapan, although lagi kong pinapaalala na let's move on. Pero, nakarating na po sa ibang bansa ang balita. So, yung mga Kim Pao fans natin na nasa ibang bansa, salit na nagpapahinga after work, o di kaya mga senior na dapat ay nagpapahinga, hindi, nai-stress patuloy. Anyway, parang mas kapani-paniwala pa yung bigla kang nakita ng isang matanda tapos bigla may sasabihin sa yung hula. 'Di ba? Pero yung eto, hindi nagpapahula si Kim. Tapos at least 'yon, 'di ba? Kung sakali man personal na sinasabi. Pero ito, talaga si social media yung kay Kim. Ano po? Di sana tinawagan na lang nilang dalawa ni Ogie, si Kim. Tapos sinabi, alam niyo mo ba, sabi ni Rudy Baldwin, ito yung nakikita niya sa'yo. Baka maisip pa ng mga tao na sincere. Hindi naman to pangkalawakang news. I mean, napaka-personal nito. Hindi siya news na dapat ikabahala ng lahat, like corruption, like mangyayari sa ganito sa ating bansa, 'di ba? Hindi naman. Dapat personal to na hindi ganyan pinagpepiestahan sa social media. So, wala tuloy nakikita ang mga fans na tawag dito sincere concern kay Kim Chiu. And di rin nila nakikitang totoo ito. Miski ako naman, grabe. So, masupla po sana yan para naman matauhan itong si Rudy na Ruby. Marami nang hindi naniniwala sa kanya at mabubuki na fake lang lahat ng kanyang mga sinasabi. Only God knows kung atin pong kapalaran. 'Di ba? Pwera na lang kung isa siya sa mga gifted ni God na talaga propeta. Pero ayan clearly gusto lamang po nito na mag-trending at mag-viral sa social media. Anyway, sabi naman ni Madam Edith na doon sa Hello Gandare, good eve sa inyo. Hay nako Gandara, inis na kami kay Ogie. Laki ng bunganga, parang pugot. Ano po yung pugot? Inggit talaga ang fans ng Janine sa Kim Pao. Pareho kayong mga pangit ang ugali, mga bisyo at bisyosa. Bisyoso at bisyosa. Hindi sila makalampas ng Kim Pao.
the best ever ang Kim Pao. Sana ay makarma si Ogie Diaz sa kanya mangyari lahat ng binabato niya sa Kim Pao. Hoy, Ogie, pwede ba tumahimik ka na? Hindi ka pa nagsawa sa pangbabato mo sa Kim Pao. Wala nang magagawa dahil inggit nyo. Maski ano-ano na lamang ang ilalait ninyo sa Kim Pao. Kung saan ka masaya, doon ka. Wala kaming panahon sa inyo ng gigigil kami. Grabe naman nga, Madam Edith. Alam nyo, tips ko para hindi na po kayo manggigil at manggila-ipi sa gigil, wag nyo na lang po siyang pansinin. Pati po ang mga Ponino fans na gustong sirain nila Kim and Paolo sa kakahabol kay Paolo. Yan yung sila mapagod kakahabol kay Paolo. Di ba? Wala rin naman silang mapapala kasi si Paolo, talagang pag-ayaw, ayaw. Di ba silang maplakda kakahabol kay Pau. Sabi naman dito ni G. Vecino, maganda rin gabi. Gandara, no need to elaborate the demonic statements of that unlucky guy. Tadhana na ang mag-judge sa kanya. And in the mighty name of Jesus, I revoke all the statements of that demonic guy. Sino sila sabi niya dito? Pero comment niya to hinggil doon sa hula kay Kimi. So, ayan. Sana nga po, wala matupad at mangyari sa mga sinasabi nila kay Kim and sa Kim Pao. Samantala, update naman natin kay Paolo. This January 18, 2026, nasa Sinulog Grand Parade po si Pao. Viva Fit Senior. Ayan ang bate ni Paolo Avellino. So, ayan. Siya po ay kabilong sa Wiltec. Ayan. At ka-join po siya sa Sinulog 2026 na gaganapin sa Cebu. Yes, nakakatuwa naman. Tatapak muli si Paolo ng Cebu. O, di ba? Yan na yung kanyang magiging second home kasi tinatawag-tawag talaga siya ng Cebu. Huy, apaka-OA. So, abangan natin yan mga kakimpaw. And ngayon pa lang may nababasa po ako ng suporta nila kay Paolo. Kahit di po kasama si Kim sa kanya pong greetings na yan, umaasa sila na nandyan din po at kasama si Kimi sa Sinulog 2026. Samantala, update naman nga po tayo kay Kimi and Paolo Avellino na nawa ay they have a great time sa kanila pong pananahimik. Sabi dito, recuperating pa lang si Paolo Avellino from his re-injury. So, no running, biking, or workout seasons for the meantime. May isip kaya ng Kim Pao na mag-long drive out of the city instead. Ganda ng weather for driving and sightseeing. Sabi ni Karen. And nakakamiss nga po ang workout po nila Kim and Paolo. Pero for the meantime, wala nga po muna para ma-cure at mag-heal po din tuluyan itong muling na-injured ni Paolo na balikat during the taping of the Alipay. Samantala, sabi naman dito, mag-long drive si Kim. Mag-long drive si Kim ang driver. Nako, sana nga. Kasi si Kimi ay dati na po naglo-long drive naman talaga. Actually, dito nga raw po napahanga si Paolo kay Kim. Uy, talaga namang hangang-hanga si Paolo kay Kim sa lahat ng aspeto, di ba? Ayan, sabi ni Ann, mag-long drive si Kim ang driver na walang GPS kung saan lang sila abutin ng dilim tapos check in kasi ginabi na. Nabanggit yan ni Kim sa mga kinila sa Linlang promo na kaya niyang walang wifi at na-amaze si Pao. Oh my Kim Pao, spend more time together. Ayan, ako nawa nga po ay mag-long drive silang dalawa ni Paolo Avellino. Ito yung pagkaabalahan muna nila ngayon. Yung tipong no phone, no wifi,
walang istorbo, talagang nag-spend lang sila ng oras sa isa't isa. Ayan, kahit saan sila abutin. Ayan, mag-check-in na lang kung gabihin. Uy, di ba napakasaya? Ang gandang bonding yun together. And natuwa naman ako na si Paolo talaga lagi na-amaze kay Kimi. Ay, talaga naman. Plano raw ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na magpahinga muna sa social media ay talagang nakakalungkot para sa maraming fans, lalo na sa mga solid na Kim Pao supporters na sanay makakita ng updates, simpleng posts, at minsan ay mga pa-fan service moments nila. Pero kung titignan ng mas malalim, may mas mabigat at mas makabuluhang dahilan kung bakit ito naintindihan at dapat pang respetuhin. Una sa lahat, normal at makatao ang magpahinga sa social media. Hindi biro ang pressure na dala ng kasikatan, lalo na pag bawat galaw, bawat post, at kahit pananahimik ay binibigyan ng mali siya. Sa kaso ni Kim at Paulo, halos araw-araw ay may hakaka, chika at intriga mula sa relasyon, proyekto, hanggang sa personal nilang buhay. Nakakapagod yon, hindi lang emosyonal kundi pati mental. Pangalawa, makikita na pareho silang seryoso sa kanilang trabaho. Maaring bahagi ng desisyong ito ang pagpo-focus sa sarili, sa career, o sa mga susunod na proyekto na gusto nilang ihanda ng tahimik. Hindi lahat ng galaw ay kailangang i-post, at minsan, mas nagiging maganda ang resulta kapag mas may privacy at malinaw ang isip. Para naman sa mga fans na nalungkot, valid ang nararamdaman nila. Natural lang na mangulila, lalo na kung doon sa social media sila nakakaramdam ng koneksyon sa kanilang iniidolo. Pero mahalagang tandaan na hindi nawawala ang suporta kahit walang posts. Ang tunay na fans ay marunong maghintay, umunawa, at magbigay ng espasyo. Isa pa, ang social media break ay hindi ibig sabihin ng pagtalikod sa fans. Madalas, ito ay pansamantala lang, isang paraan para bumalik ng mas malakas, mas inspired at mas buo ang loob. Maraming artista ang gumagawa nito at kalaunan ay bumabalik na may bagong projects at mas positibong enerhiya. Sa huli, kung totoo man ang balitang ito, ang pinakamagandang gawin ng fans ay ipagdasal at suportahan sila sa tahimik na paraan. Ipakita na ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa likes at comments, kundi sa pagrespeto sa kanilang desisyon bilang tao, hindi lang bilang artista. At kung dumating ang araw na bumalik sila sa social media, siguradong mas magiging masaya at mas espesyal ang bawat post dahil alam nilang may fans na handang maghintay at umunawa. Para sa akin, may intindihan at makatuwiran ang balitang ito, kahit pa nakakalungkot para sa maraming fans. Kung totoo man na plano ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na magpahinga muna sa social media, malinaw na ginagawa nila ito para sa kapakanan ng kanilang sarili, mental health, emotional peace, at personal na espasyo. Sa dami ng chismis, haka-haka at pressure na ipinapataw sa kanila araw-araw, natural lang na mapagod at gustong huminga muna ng malayo sa ingay ng online world. Sa side ng fans, valid ang lungkot. Sanay na ang marami na nakakita ng updates, simpleng posts, o kahit tahimik na paramdam lang. Kaya kapag biglang may balitang mawawala muna sila sa social media, parang may kulang. Pero mahalagang tandaan na hindi obligasyon ng mga artista na laging magbigay ng access sa kanilang personal na buhay. Mas maganda ring isipin na ang pahinga nila ay hindi katapusan kundi paghahanda. Maaring mas gusto nilang mag-focus sa trabaho, sa sarili, o sa mga bagay na mas mahalaga sa ngayon. At kapag handa na silang bumalik, tiyak na mas buo, mas inspired, at mas positibo ang ibibigay nilang energy. Sa huli, ang tunay na suporta ay hindi lang sa oras na visible sila, kundi lalo na sa panahong pinipipili nilang manahimik. Ang pagmamahal ng fans ay mas lalong nagiging totoo kapag may kasamang pag-unawa at respeto. Ang balitang plano raw ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na magpahinga muna sa social media ay isa sa mga balitang nakakapagbigay ng halo-halong emosyon sa fans, lalo na sa mga solid na Kim Pao supporters. Natural lang na maraming fans ang nalungkot kasi sanay na silang makita ang araw-araw na updates, simpleng posts, at minsan ay mga sweet na moment na ibinabahagi nila online. Ang bawat post ay parang maliit na koneksyon sa kanilang iniidolo. Kaya, kapag may balitang mawawala muna ito, ramdam agad ang lungkot at pangungulila. Ngunit kung titignan sa mas malalim na perspektibo, maayos at makatawang desisyon ni na Kim at Paulo. Sa dami ng pressures at expectations na dala ng pagiging sikat, hindi biro ang araw-araw na scrutinization mula sa personal nilang buhay, projects, hanggang sa kung paano nila igagalaw ang kanilang mga social media accounts.
Ang patuloy na pagpo-post o pakikihalo sa social media ay maaring magdulot ng stress, anxiety at mental fatigue. Kaya ang desisyon na magpahinga muna ay isang pampalusog na hakbang para sa kanilang mental at emotional well-being. Mahalagang tandaan na ang social media break ay hindi ibig sabihin ng pagkawala o pagtakwil sa fans. Sa katunayan, madalas itong ginagawa ng mga artista upang makapag-recharge, mag-focus sa trabaho o ayusin ang sarili. Kapag bumalik sila, tiyak na mas handa, mas inspired, at mas positibo ang ibabahagi nila sa kanilang audience. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan at espesyal ang bawat post. Para naman sa mga fans, natural lang ang lungkot at pangungulila. Subalit, ang tunay na suporta ay hindi nasusukat sa likes, comments o kung gaano kadalas nakikita ang artista sa social media. Ang pag-unawa sa kanilang desisyon at pagbibigay ng espasyo ay isa ring paraan ng pagmamahal. Ipinapakita nito na handa tayong respetuhin ang kanilang personal na buhay at kapakanan. Sa huli, ang desisyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay paalala sa lahat ng fans na ang mga iniidolo natin ay tao rin. May karapatan sa privacy, pahinga at personal na espasyo. Ang paghihintay at pagtanggap sa kanilang break ay hindi lang isang pagsuporta, kundi isang pagpapakita ng maturity at tunay na pagmamahal bilang fans. Kapag dumating ang panahon na bumalik sila sa social media, tiyak na mas magiging masaya, mas espesyal at mas puno ng energy ang bawat post dahil alam nilang may mga fans na nakaintindi, nakasuporta at handang maghintay. Bukod sa sinabi na nating mga punto, pwede pa nating idagdag ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa balitang ito. Mental health at self-care ang pangunahing dahilan. Maraming artista ang nakakaranas ng stress, lalo na kapag araw-araw silang sinusubaybayan ng publiko at media. Ang social media break ay paraan nila para magpahinga, mag-recharge, at alagaan ang kanilang mental at emosyonal na kalusugan. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng pagiging responsable sa sarili. Do, paghahanda para sa bagong proyekto o phase ng career. Maaring plano nila itong break upang mag-focus sa trabaho o sa susunod na proyekto. Kapag handa na silang bumalik, tiyak na mas magiging malikhain at mas positibo ang ibabahagi nila sa fans. 3. Pagbibigay ng privacy sa sarili at sa relasyon. Kung may mga personal na kaganapan, break sa social media ang nagbibigay ng espasyo at seguridad sa kanilang buhay. Sa ganitong paraan, hindi nasisira ang kanilang personal na relasyon o pagkakaibigan sa publiko. 4. Pagpapakita sa fans ng kahalagahan ng respeto at pangunawa. Ang tunay na suporta ay hindi lang sa oras na visible sila online. Ang pag-unawa sa kanilang desisyon na magpahinga ay isang anyo ng pagmamahal na mas mature at mas tunay. Positibong epekto sa fans sa long run. Kapag bumalik sila sa social media, mas magiging special ang bawat post o update. Magiging mas interactive at mas meaningful ang connection nila sa fans. Kasi may anticipation at appreciation na bumuo habang sila ay nasa break. Sa madaling salita, kahit nakakalungkot sa simula, ang break na ito ay isang hakbang para sa kabutihan ng lahat, ni Kim at Paulo at pati na rin ng kanilang fans.